Nung araw na to, December 29, pupunta kami ng Barangay Hamorawon para mag-attend ng first year death anniversary ng aking tiyuhin. Kaya na-invite tayo ng aking pinsan na nagbakasyon din para makabanding din sila. Dito kami dumaan sa papuntang Sumagungsong, Pulot. Yan ang napili naming daanan. Kasi dalawa guys yung pwede nyong daanan. Dito pwede nyong daanan yung Pawa, Lahong, Bigin, and then Hamorawo na next. Kaya dito kami nag-decide na dumaan para maiba naman kasi lagi naman tayong pumupunta ng Bigin. Kaya para na rin ipakita sa inyo yung magandang daanan papunta doon sa dadaanan nating mga baryo, para maipakita rin sa inyo kung ano yung place na makukuhanan ng ating video. Sa araw na to, pinagbigyan ulit tayo ng magandang panahon kasi makikita nyo blue yung langit that time. Talagang siniswerte pa rin tayo. Kaya nga sabi nila kapag umuwi ka, kahit tag-ulan, pinagbibigyan pa rin kahit ilang araw na umaaraw para laang siguro mapagbigyan tayo makapaggala-gala din. That time makikita nyo basa pa talaga yung mga kalsada kasi tuloy-tuloy talaga yung mga ulan dyan sa Bulan, Sorsogon. Talagang makikita nyo yung mga kalsada dyan basang-basa pa. Kaya makikita nyo yung langit blue talaga siya. Kaya napaka ganda magmotor, magbiyahe para makapaggala-gala. Yan. Pagkagaling dun sa bahay namin, dire-diretso tayo dito sa may Zone 5 na itong lusot natin. Dito din natin makikita yung LCC, yung kanto na to. Tapos dire-diretso na yan ng Sumagungsong, Pulot. Yan. Ito yung dito tayo lumiko sa kanto. Yan, makikita nyo yung LCC Mall dito. As dire-diretso na tayo dun sa Sumagungsong. Yan, napakaganda ng panahon dyan. Talagang pinagbigyan tayo ng nasa taas para may time tayo para enjoy din talaga yung paggalagala natin dyan. Kasi yun naman talaga yung purpose natin, kaya tayo nagbabakasyon para makapag-relax, ma-refresh yung ating mga katawan, isipan, para makapag-relax. Talagang pag ganito yung panahon, napakasarap tingnan at saka napakasarap maglibot-libot. Ayan ang sarap mag-motor dito. Yan. Kasama ko nga pala dito si Mrs. Siya yung nagbibideo. Hindi pala. Nakakabit na pala yung aking nakamount pala sa aking motor yung ating video. Kaya napakaganda nga naman ang kuha dyan. Yan, dito tayo dadaan sa may barracks na to kung tawagin sa amin. And dito dadaanan natin yung bagong munisipyo. Tapos dire-diretso na tayo dito sa may papuntang Sumagungsong na. Napakaganda ng kalsada dito guys, kaya napakagandang magmotor dito. Ito na yung yung barracks kung tawagin dito sa may papuntang na to. Ito yung bagong munisipyo. Dadaanan natin dito, tapos yan dire-diretso na tayo papuntang na to. Puyango pa yata dito. Hindi ko kasi kabisado din talaga to. Parang hindi takabulan no. Yan, dadaanan natin dito papuntang Sumagungsong. Puyango yata dadaanan pa natin dito. Makikita nyo naman napakaganda ng panahon ng araw na to. Kaya kita nyo wala pang gaanong mga dumadaang mga sasakyan. Parang ang sarap, parang solo mo yung daanan. Kaya napakaluwag. Yan. And then madadaanan natin dito yung yung papuntang lumang airport. Ibig sabihin yung istorya pala nun guys is parang hindi siya natuloy para gawing airport yung pinuntahan natin dati na parang runway pa lang yung ginawa, tapos hindi na natuloy na gawing airport yung place na yon. Yan.
makikita nyo yung magkabilaan dyan, puro palayan yan. Napakagandang tingnan yung madadaanan natin. Napakaluwag ng kalsada, hindi busy, talagang ma-feel mo na nasa probinsya ka. Eto yata dito na yan sa dito na yan banda sa papasok ng may nadaanan nga pala tayo dito guys. May nakapagsabi sa atin na pwede na palang lumusot dito banda sa Sumagungsong yata o kaya sa Kalumagon yata banda yon. Lusot-lusot na pala yan papuntang Namo, ganyan, Nasuhi. Parang may nakita akong karatula dito banda na mayroon niyang way papunta roon. At saka yung doon sa video ko nung pumunta ako ng Barangay Namo, may nag-comment doon na sinabi na pwede kang dumaan via Sumagungsong papuntang Namo, Costanera, Recto, basta lahat ng coastal area pwedeng dumaan dito sa Barangay Sumagungsong. Kaya next time na dadalaw tayo o kaya pupunta tayo dun sa mga area na yon, itatry natin yung way na yon para tingnan natin kung mas maganda ba dumaan doon or mas shortcut ba doon sa daanang yon, para ma-experience din natin yung ibang way. Kasi dun sa dinaanan natin, parang sa tingin ko parang mas malayo siya, unlike dito sa Sumagungsong. Siguro mas Harani, siguro mas malapit. Ayan, Harani sa Bicol. Makikita nyo napakaganda talaga ng panahon dyan, pinagbigyan tayo. Dito na yata yan sa Barangay Sumagungsong guys, yung nadadaanan natin. Makikita nyo napaka na rin ng progressive na rin ng mga kada baryo, especially dito guys sa Barangay San Francisco, as in sa Pulot. Talagang makikita nyo dyan napaka unlad na rin ng baryo dyan. Talagang kahit hindi ka na pumunta ng bayan, kompleto na yata dyan sa mga kagaya ng mga paninda. Mayroon na rin sila yata dyan parang palengke na hindi mo na kailangan, kompleto na sila kahit hindi ka pumunta ng bayan. Siguro ko may mga items lang na kailangan mong sadyain sa bayan. Mayroon din na nadadaanan tayo dyan ng mga ilang gasolinahan, kaya makikita natin na napaka progresibo na talaga ng ibang mga baryo, na kahit na saan ka pumunta may mga maliliit na gasolinahan. Samantalang dati yung gasolinahan guys ay nasa bayan lang talaga. Naalala ko pa nung wala pang kuryente sa amin, talagang yun lang yung pupunta ng bayan para bumili ng gas. Alam nyo guys, yung gas yun yung gagamitin mong panglagay sa gasera, para yun yung magiging ilaw nyo buong magdamag. Kasi merong iniiwan ng lampara na pang hanggang umaga. Yung kakaunti lang yung nakausli na anong tawag dito, para konti lang yung liwanag niya para hindi makonsumo sa gas. Kaya yun yung tawag sa amin is paagahan. Yan, dito na tayo guys, malapit na yata to sa yung area na to, malapit na to sa Pulot. Makikita nyo napaka fresh ng dito, ng nadadaan nating mga lugar, na kung saan makikita nyo magkabilaan may mga tanim na mga puno, kaya napaka presko ng hangin. Ang sarap dito kahit magbike guys, ang sarap dito magbike. Gusto ko nagtry na ako dati dito guys, nagbike din ako galing ng bayan. Dumaan ako ng dyan, yung way na yan dati binike ko yan way back, anong year ba yon,
binike ko yan, kaya napakasulit daanan kasi napaka presko ng simoy ng hangin. Mafe-feel mo talaga yung province na province, talagang very refreshing ang place na to. Makikita niyo naman sobrang dami ng puno, lahat ng makikita yung mga green. Yan, dito na tayo malapit sa sentro ng Barangay Pulot, San Francisco, Bulan, Sorsogon. So ilang pang baryo yung dadaanan natin para makarating ng Barangay Hamor-Awon. Kaya hindi ko na pinutol you guys yung video para ma-enjoy nyo yung ganda ng mga dinadaanan natin, na para ma-feel nyo talaga yung mga taga rito na nakikita lagi itong kalsadang to, yung mga tanawin na to, at saka sa mga para to sa mga taga rito na nasa ibang bansa, na para makita nyo ulit yung place kung saan kayo nanggaling. Kasi alam ko yung pakiramdam ng alam ko yung pakiramdam ng nasa ibang bansa ka, tapos matagal kang hindi umuwi ng Pilipinas sa probinsya nyo. Ibang iba yung na makakita ng footages, yung mga video na magpapaalala sa inyo kung saan kayo nanggaling. Mare-refresh yung mamimiss nyo talaga yung pag nakakita kayo ng ganitong video, tapos yung nasanay kayo sa cities na puro building yung makikita nyo. Ibang iba pa rin talaga yung kung i-compare mo na nasanay ka na puro building yung busy yung mga lugar na napupuntahan mo. I-compare mo dito sa video na napapanood mo, talagang mamimiss mo talaga yung bayang sinilangan mo kayo sa mga provinces na sa mga baryo-baryo. Ibang iba pa rin talaga yung pakiramdam kapag nakauwi ka. Talagang mafe-feel mo ang pagkakaiba. So kahit na siguro matagal kang nawala or napalayo sa lugar na kung saan kang lumaki, yan, lagi mo pa rin yan namimiss. Kahit saang lupalop ko man mapadpad, kahit na sobrang ganda pa ng bansa na napuntahan mo, ibang iba pa rin ang sariling lugar natin na talagang nasanay tayo before, na yun ang nakikita natin. Kagaya na lang nito, hindi mo ipagpapalit ito sa mga lugar na napaka busy. Parang dito mo mafe-feel na parang hindi gaanong mabilis ang paglipas ng panahon. Kasi pag nasa ibang bansa ka guys, parang ang bilis-bilis ng panahon kasi sobra mong busy. Pero dito hindi mo mafe-feel yung paglipas ng panahon. Parang kasi relax na relax yung relax na relax yung isip mo kapag nakikita mo yung ganitong mga lugar na parang hindi stressful. Yung talaga yung nakasanayan mo dati, at saka babalik sa isipan mo yung mga nakaraan kapag nakikita mo yung mga ganitong lugar na lalo na nasanay ka before. Makikita rin natin dito guys, yung dinadaanan natin both side. Napakaganda ng project na to, na dinevelop talaga nila yung sidewalk dito parehas sa bayan. Believe din ako talaga, one time iba-vlog ko to pagka nakauwi uli ako, na napakaganda ng ginawa nila dito sa mga sidewalk. Pati pala dito sa Pulot pina-implement nila. Dito na tayo guys sa sa Pulot, sa intersection na papuntang Liman na to, at saka papuntang Hamor-Awon. Ayan, speaking of sidewalk na yun guys, napakagandang tingnan yung dinevelop nilang sidewalk dito sa Bulan, sa buong Bulan, lalo na sa sentro.
napakagandang tingnan na ang sidewalk is malinis, and then napakagandang daanan ng mga tao talaga, kasi mawiwili ng maglakad sa kalsada, sa gilid ng kalsada kapag ka ang sidewalk is napakalinis at saka may mga bricks sila na nilagay. So yun naman talaga ang dapat, na linisin talaga yung sidewalk para hindi delikado sa mga naglalakad, na hindi ka maglalakad sa kalsada dahil na okay yung sidewalk na dadaanan mo, malinis at saka pantay. Napakagandang napakaganda ng project na to, na pina-implement ng ng mga gumawa ng project na to diyan sa Bulan area, sa Bulan. Napakagandang project na to. Dito nga pala napahinto tayo dito kasi binalikan natin yung anak ko kasi yung motor niya nag-lock yung brake caliper niya. Nag-lock yung brake caliper niya. Kaya bumaba tayo dito para tingnan. Buti na lang may dala tayong tools na sakto sa kailangan nating buksan, kasi nag-lock yung caliper niya. Kailangan nating iluwagan yung fluid para umagos yung mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung nangyari. Ayun, inayos ko na nga dito, linurugan ko lang para makarelease yung niya, para lumambot yung brake caliper na nag-lock. Yan, may mga tumulong din sa atin dito na mga dumaan na nakamotor din. Yan, salamat sa inyo dyan, yung mga huminto dyan para tumulong sa amin. Thank you so much, mga taga Limanyata ito or taga Pulot. Shout out sa inyo dyan, yung mga huminto para tumulong sa amin. So ayan na nga, natapos na namin ayusin, kaya didiretso na kami. Thank you nga pala sa inyo na huminto at saka tumulong sa amin dyan. Dito yan sa malapit sa ilog ng dalawang ilog nga pala to guys, yung dadaanan natin. Dito yan yung ilog sa unang sa may barangay Pulot. Tapos yung mayroon pang isang ilog tayong dadaanan dyan. Yan, dumiretso na tayo dito, nagbiyahe na ulit tayo para makarating na tayo dito sa ating pupuntahan. Yan, medyo ang ganda ng dyan, ng ilog dyan, na malinaw, kasi hindi naman gaanong bumaha, kasi pag bumabaha guys, napakalabo ng tubig dyan. Yan, duman tayo dito, napakataas din ditong paahon dito, pero maganda naman yung kalsada rito. Medyo nga lang ang ibang area is malubak na. Yan, pagtawid natin dito, ito yata yung papasok papuntang Liman yata, yan, barangay Liman. So dumire-diretso na tayo dito para papuntang Hamorawon, barangay Hamorawon. Yan, dire-diretso na tayong bumiyahe dito kasi naayos natin yung motor ng anak ko. Okay naman, hindi naman na pumalya yung ginawa nating dadagdagan lang ng brake fluid yung kasi tumagas nga yung brake fluid nung pag-release ko, kasi kailangan i-release yung para lumambot siya, yung matanggal yung pagkakalak niya. And then nung pina-check up nga namin yung motor na yun, ay kailangan palang bumili ng o-ring na. Ito nga pala yung ilog dito. Napakagandang napakasarap maligo diyan guys. Lalo na pag ganyang medyo malalim-lalim, ang sarap maglangoy-langoy diyan sa na yan, sa ilog na yan. Ayan, makikita nyo napakabasa pa ng kalsada dito. Dire-diretso na tayo dito, tapos eto na, barangay Hamorawon na to guys. Makikita nyo bundok talaga dito sa maraming bundok dito sa parting papuntang Daganas, Monte Calvario, ganyan. So hindi na natin
hindi na natin pinuntahan yung sentro ng Hamor-Awon kasi kakanan na tayo dito sa paglagpas natin dito sa corner na yan. Ibig sabihin pagpa diniretso natin sa kaliwa papuntang barangay, sentro ng barangay Hamor-Awon, and then papuntang Monte Calvario, and then Daganas, ano pa nga ba, yun yata ang pinakadulo na yung barangay Daganas dyan. So yung bahay kasi ng tiyuhin ko is papunta ng way papuntang Bigin. So kumana na tayo dito sa corner na to, sa yan, papunta na to dun sa barangay Bigin, Lahong, Pawa naman siya. Napakaganda talagang magmotor dito guys sa lugar namin. Napakatahimik. Yan, makikita mo yung I Love Hamor-Awon dun sa dinaanan natin. Yan, makikita nyo, ang ganda, di ba? Napaka ano pa ng lugar na to. Ang daming mga puno, mga nyugan pa talaga. Nadaanan natin dito yung bahay ng tiyuhin ko din. Shout out sa aking pinsan Beverly Guhar. Yan, nandito rin yan sa Hong Kong. Dumaan kami dito insan sa inyo, sa bahay nyo. Dito parting kaliwa to. Sana makita sa video. Para pag napanood mo tong video na to, para ka na rin umuwi ng Hamor-Awon. Ayan, parting kaliwa dyan ng bahay ng pinsan ko, sila insan Beverly. Yan, dyan sa corner yan. Yan ang bahay ng pinsan ko. Yan, dumaan tayo dito sa ayan, pagdating dito guys, dito na tayo, hanggang dito na lang tayo kasi nandito na yung bahay ng dalawa kong tiyuhin sa parting kaliwa. Pagbaba natin dito, ayan, ay nandiyan na, nauna na sa amin yung nandiyan yung kotse ng kapatid ko. Ayan, so dito tayo nagparking para maka-attend na tayo ng anniversary. Ayan guys, dito na lang pinakita ko lang sa inyo yung lugar na dinaanan natin mula bayan hanggang sa barangay Hamor-Awon. So ayan yung bahay ng tiyuhin ko, tapos doon pa sa kabila maputing nga papasok, kaya hindi na nakadiretso yung motor natin. Yan, iniiwan na lang natin dito sa gilid. Kasi maputik that time talaga, laging naulan dito. So hanggang dito na lang guys yung video ko. Thank you for watching.